Simula na po ng blessing. Maghari nawa ang kapayapaan sa tahanan ito at sa mga nangingibahan. Mga kapatid, halina't makinig sa banal na salita ng Diyos nang makintay sa ating puso at diwa ang aral ng gabay ng mag-anak sa kanilang buhay. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zacchaeus. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dating iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Minamahal at iniibig ng Diyos na buhay. Naririto ang banal na ebanghelyo ng ating karunungan at kaligtasan. Pinupuri ka namin. So siguro narinig natin. My question is, what is the most significant or vivid point in this good news na binasa? Yung pinakamatingkad na tungkol na kung bakit nakamtan ni Zacchaeus na siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Alam niyo kung ano yung pinaka-vivid point? Yung sabihin mo sa Zacchaeus, May binalik ka. ibibigay ito sa mga may hirap ang kalahati ng kaya. And if I have been proven anyone else, anybody, I am going to return fourfold. Ibabalik ko sa kanya na ibalik. Halimbawa ako si Zacchaeus. Naloko ko si mami ng 1,000,000. Ibabalik ko sa kanya, imbes na 1,000,000. Kaya ano ba ang pinaka-matatago sa hulugan ito? Bakit sinabi ka agad ni Jesus? No? Na ang sabi niya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Dumating ang kaligtasan. You know why? Because of returning what he has been deceived or deceit or frauded, no? Nagkaroon man siya ng fraudulence sa mga anak. Ipinangako niya right in front of Jesus Christ. So return it to them. At mayroon pang parang 3 ang tubo. Sa milyon, magiging 4 na. And a half of his wealth will be donated to those needy or downtrodden families. Kaya nga, ang buhay kaligtasan natin ay wala sa kayamanan na kanila. At kung anong meron, kung gaano kalaki meron natin. Ang kaligtasan natin ay nasa kawang Gawa. yung tumutulong tayo, hindi tayo maramot,
Hindi tayo sakin, hindi tayo mandaraya. Yun lamang po, marami pa akong nais na sa inyo, i-share regarding dito sa dito. Tingnan niyo si Sakeo, pandak. Okay? Tapos, sa crowd, makikita ba siya? Hindi. Kaya ginawa niya, no? Naging wise din siya. Tumakbo siya saan? Sa puno ng sikumoro at umakyat siya doon. Just to what? Just to see Jesus coming, no? Coming over to that assembly or doon sa umpukan nila. Ganun lang. Nakita siya ni Jesus Christ sa kayo. Come down now. No, I am going to visit your house. No? And then siguro makikikain siya kaya yun namin. So yung ganun. Diba? Oh, basta ano ang mensahe sa atin? Basta't maging tapat ka kay Jesus. Promise to Jesus that from now on, I am going to cleanse my mind, to cleanse my heart. I promise to you na ako ay tutulong sa mga. Okay? So, yun lang naman siguro ang dapat natin makita. Promise to Him that you will be a good daughter, you will be a good son, you will be a good children, no? Under by His grace. Okay? At nothing more, wala na tayong dapat isipin. Kasi ibibigay sa atin ng kaligtasan. Once that we do any kalong gawa, no? Generosity to His life, magkakaroon sa kalong gawa ko. Hindi porque professional ang sweldo mo lahat ng sige, pararamihin mo ng pararamihin ang kayaman. Don't you ever know that binibigyan kanya kanang Diyos ng ganyan, no? Para makita din ng Diyos kung paano ang itubahan sa mga huwag mo suluhin na yung pamabaan. Dati ko. Okay. Lambing lang ni Father Red. Parang masaya yung blessing natin. Kaya tinitingnan tayo ng mga hindi nakikita na ito kang kayo niya. Uy, magdamdam na. Tinitira ko ng Father. Hindi, lambing lang yun. Okay. So, alam na natin, ha? Mga kapatid, halina't tumulong sa Ama na bukal ng buhay ng lahat ng mga mag-anak at sambahayan. Sino ba? Si Bunso, si Ate. Ikaw na mag-ano ka, hindi ko lang kayo nasaktan. Ama. Amang mapagmahal, loobin mo ang Panginoon ng pagkain pagmamahalan. Iniguluhog na kami. Sabay-sabay tayo. Sapagkat lubha kang maulapot. Amang mapagpagmahal, loobin mo maging bukas para sa mga sa mga kapuspari, lupa at salit. Iniguluhog na kami. Sapagkat lubha kang Ang maulawain. Amang may kapal, loobin mo maging masigasat kami sa pagdadaganap ng pagpapalagan. pagpapalaganap ng iniguluhog na kami. Sapagkat lubha kang maawain. Aming Ama, sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Tangkilikin mo ang iyong namimintuhong angkan. Yamang ikaw ang pinagmumula ng kanilang mabuting pagsasamahan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito o sa tahanan ito at humihiling ng pagbabasbas sa iyo upang sa paglagi dito'y kanilang madama ang iyong pagkupkup, upang sa paglabas dito'y kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa pagbalik dito'y kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan
sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan. Hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig dawang ito ay magpaalaala ng pakikiisa sa kamatayan pagkabuhay ni Kristo Jesus sa sakramento ng binyag. In nobis regat Jesus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Awan Ama namin, Nasara na yung gate, ano? Sa buhay na walang hanggan. Salamat sa langit ka. Pagaliin ang ngalan mo. Kapag sa amin ang kahiyan mo. Hindi ang loob mo. Dito sa lupa para naman sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kain. Sa araw-araw. Sa pag-araw
kwarto pa dyan. Magpasawalang hanggan sa nawa. Sumasampalataya ako sa Diyos ng mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ng mga sa iyong maharap ng Diyos, ang Panginoon natin, na katuwang tao sa dalang Espiritu Santo, isang anak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasabi ng Diyos Pilato, ibinakot sa krus ng magbayan ng Diyos, nanawag sa pagdalawagan ng mga lumahan, na may tatlong araw o pagdapat ng Diyos, umakyat sa langit, nakagaluwa sa ngalan ng Diyos, na mga makapangyarihan sa lahat, doon ang sinula at nalilito, at doon sa mga buhay ng mga tao, sumasasalaya naman sa Diyos Espiritu Santo, sa ngalan ng simbahan ng Diyos, sa samahan ng mga banal, sa pagpatawaran ng mga kasalanan, sa pagkagulo ng pag-ibig ng mga tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkakalaman ng salamat sa malalim na ngayon, at sa amin ng kaharian mo, sundin at tulog mo, dito sa lupa at sa langit. Isinunod kami ngayon, ang aming kamahan, at umulog at patawaran kami sa aming mga sala, para sa pagkakalan ng Saan na? Ay, ito pala. Sumasampalataya ako sa Diyos ng mga makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Diyos ng mga isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, tinapos sa krus na matay ang Diyos, nanawag sa naroroon ng mga lumaw, na may tatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Diyos. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katoliko, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga kulilang ng data, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo sa aming kalooban sa amin, araw-araw, at patawarin sa amin sa aming mga kasalanan, para mapapatawad namin ang nagkakasala sa amin, at pagpupunin sa Diyos sa Diyos, at iadyaman kami sa lahat ng mga amin. Pag-aling sa Maria, nagtutulungan natin, ang Panginoon Diyos ay sumakaiyo. Huwag kami nagpala sa buhay na, at sinapala ka naman aming anak ng Kristo. Santa Maria, Ina ng Diyos, unahin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mga matayan naman. Tuwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, sa parang ng Panginoon, ngayon at sa kailanman, magpasawalang hanggan sa nawa. Sumasampalataya ako sa Diyos ng makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Katawang tao sa dalang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Maria Virgen,
Pinautos ko sa matay at hindi. Nanakot sa kinarungan ng mga. Ngayon sa mga araw ng buhay pamuli. Umakyat sa langit. Naluglo sa halalan sa mga pangyayari sa lahat. Mula sa nilito. Hindi ko na-highlight. Ngayon at kung kami mamatay kami, luwag natin sa anak at Espiritu Santo, kapara na sa una-unang pwede ngayon. Kaya na walang hanggan siya nawa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko, ang hinihiling niyo rito ay upang manirahan sa inyong mga puso, isip, at kalooban ang presensya ng ating dakilang manunubos na si Jesucristo. Ngayon, nawa mapanatili ninyo ang buong kalinisan, kadalisayan ng inyong isip at puso na dapat ang mga naninirahan dito ay hindi nagkakaroon na pagtatago, paglilihim sa kanilang mga sarili. Dapat maging bukas kayo sa isa't isa upang sa gayon ang paghahari ni Jesus sa inyong tahanan, sa inyong mga sarili ay maging dalisay at ganap. Kaya kayong mga anak, kung kayo man ay humaharap, sarayan nyo na ng kabila. Patay na. Patay. Upang ang kanyang presensya ay manatili sa inyong pagsasamahan dito. Dapat kayong mga anak ay laging open sa inyong mami, sa inyong Mercy. whatever it is
no matter how, what, and no matter what it takes, no, sa mga inyong mga ano, na huwag kayong mahihiya sapagkat walang ibang uunawa ng inyong mga kalagayan, ng inyong sarili, ng inyong problema. Ito man ay sa buhay pag-ibig, pagmamahal, o ano man. Basta sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo. Ang inyong tatakbuhan ay ang inyong daddy at ang iyong daddy. Okay? Ngayon, kayong mga magkakapatid, hindi rin kayo dapat magtatago sa isa't isa. Maging open din kayo sa isa't isa. Sapagkat openness is the road to unity. Yan ang ano, yan ang daan patungo sa pagkakaisa. Na para maging masigla, masagana, at healthy ang inyong relationship sa inyong buong pamilya. Kayo rin mag-asawa, dapat ikaw, ano po ang pangalan? Cherry po. Cherry. Ikaw naman, Jesus. Huwag kang mahihiya na mag-open ng anumang bagay sa iyong asawa sapagkat asawa mo yan. Ang asawa mo na lalaki ang iyong ulo. Ngayon, kung dumating man sa panahon na kabisado mo ang mga desisyon sa mga problema, whether it is undecisive or decisive, dapat it must be in what? In a single consultation sa inyong dalawa. Isa lang ang inyong pag-aan at pag-uusapan sa bagay niya. Wala kayong itatago din sa isa't isa sapagkat ikaw ang ulo ng babae. At ikaw ang katawan ng lalaki. Katawan mo siya, ngunit ulo ka niya. Ano? Yan yung pag-aaral, yan yung diwa ng mag-asawa. What God has joined, man should not put aside. What God has joined, man must not divide what God has joined. No? Kaya, sa malusog ninyo ng pagsasalita, ang inyong susi ay ang bukas na pagtatalakayan, bukas na pag-uusap sa inyo. At lagi mo kakausapin, you must find your quality time to your children. At ikaw din po, magkaroon ka ng quality, kumbaga, maglalaan ka ng tamang oras panahon para makausap mo ang mga natin. Kahit nasasabihin pa natin sila ang mga professional na, meron pa rin silang mga bagay na hindi kabisado na aspeto ng kanilang pagiging tao at sa kanilang pagsulong sa maunlad na buhay Kristiyan. Amen. So, gano'n, dapat upang ang inyong mga tinayo na binigay sa inyo ng Diyos na pinagkatiwala na kayamanan, property, ito ay huwag mauwi sa wala. Okay? At ang inyong mga problema ay dapat niyong pagsalita. Dapat ninyong lutasin na kayo kailangan without other people. Without those people whom you thought are what? Panggulang. O hindi maisakat sa inyong mga expectation ang maririnig ninyo maaaring sa inyo. So, kung magagawa ninyo, you must see the priest in order for you to what? To guide in your sabihin natin mga problema ninyo sa spiritual, moral, at family conflict. But as long na meron kayong panahon, meron kayong time and everything, dapat kayo lang muna ang magre-resolve ng problema within your family before you go out, before you seek for an exhortation, advices, and many other aspects of your life. Kayo muna, huwag munang ilalabas. Okay? Para magkaroon ng tactfulness ang inyong mga buhay personal.
Daddy, huwag mo lang akong tignan. Tignan mo ang mga anak mo at ang iyong sweetheart na dinala mo sa altar. Kayo po may kasal sa pare. Very good. Perfect nga. Oo. Kaya dapat ang mga bagay niyan, you will live together for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Okay? Tandaan niyo, tell that, do us Das part. Kaya yun ang sinasabing walang makapaghihiwalay ang pinag-isa ng Diyos. Hindi pwedeng paghiwalay na sino mang tao, kahit anak nyo. Oo. Pero minsan may mga naghihiwalay. Bakit? Sasabihin, Mama, hiwalay mo si Papa kasi lasinggo, kasi sugarol, kasi ganito, ganyan, ganon. No? Pero, as I observe in your family, I think the relationship is very healthy. Okay? Ang inyong mga sarili ay nagkakaroon ng consultation, consolidation, at marami pang iba na mararating pa, may mga mararating pa kayo na level ng buhay na ito. Not only this, not only yours, all of you, hindi lang yun ang inyong mararating. Marami pang mararating. Kaya lang, watch for the great plan of God to your family. Amen. Amen. Congratulations. The blessing, the sacrament of blessing is now ended. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo ay maghari nawa sa ating puso at ang salita ni Kristo ay manahang lubusan sa ating kalooban upang anuman ang ating ganapin sa salita o gawa ay mangyaring lahat sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Congratulations. Palakpakan naman natin. Tama na. Nasunod ba ang time? Paano ang time na atin? Alas 3 po. 3:15. Very good. You see? Oh, kita niya sila sa Very good. Oh. Yung bigas at saka Happy birthday to you.